Hindi naman talaga masarap ang buhay ng isang OFW. Nandiyan na yung, maninibago ka sa sistema nila, lalo na sa mga first timer, maninibago ka sa mga sistema nila, maninibago ka sa especially sa tradisyon, paniniwala nila. Dumarating din sa punto na mga kagaya naming OFW, ang akala talaga ng iba madali. Ang mga sa Pilipinas pala na nag-a-apply, ganyan din yung naranasan namin dati eh. Mahirap yung pag-apply, tapos iisipin lang natin na gusto natin makapag-abroad. Kapag inisip lang natin na gusto natin makapag-abroad, konting diferensya ng suko ka na eh. Kahit medyo, sabi nga ng iba, mababaw din yung dahilan. Pero walang mababang dahilan. Ito walang mababang dahilan sa mga taong sumusuko agad. Siguro, iba-iba lang talaga tayo ng, kumbaga, ng tolerance kung paano natin i-endure yung hirap dito sa abroad. May iba kasi na hirap talaga silang makisama, hirap din talaga silang gumawa ng mga gawaing bahay, lalo na kung hindi ka talaga sanay. Lalo na kung talagang hindi mo na-encounter to sa tanang buhay mo. Yung pag-aalaga ng mga bata, pagpapaligo ng mga bata, kahit minsan 7 years old, 8 years old, paliliguan mo pa. Dumarating din sa punto na kulang yung tulog mo at kulang din yung kain mo. Kasi nandiyan na kung kailan break time, no? Kung kailan break time, saka sila paspas o saka sila maguutos. Kahit mga bata, ganun. 'Di ba? Tapos, dito mo rin mararanasan yung susubo ka pa lang, mag-ring na yung telepono, tapos uutusan ka, kahit kumakain ka. Dati talaga, takot talaga ako eh. Kapag kakain pa lang, tapos tumunog yung telepono, paspas talaga ako nun. As in, kahit hindi pa ako nakakasubo. Pero nung tumagal, dun ko na na-realize na deserve natin ipaglaban at gawin kung ano yun sa kontrata. Meron tayong break time na tinatawag. So ngayon, kapag tumatawag sila, ganoon talaga yung ginagawa ko. Talaga ako nasagot. Minsan, kapag tinasagot ko yung telepono, o kaya naman may nag-uutos, sinasabi ko kumakain kami. Hindi talaga ako natayo. Hindi dahil sa nagmamatigas ka. Ito po hindi dahil sa nagmamatigas ka. Kung hindi dahil, no, ginagawa natin yung trabaho natin, so sana gawin din nila yung dapat nilang gawin. Alam nila na nakalagay sa kontrata na meron tayong 1 hour break time. So, ang mangyayari nun, tinotolerate natin sila. Diba? Tinotolerate natin yung mga maling gawain nila. Yung nagkakaroon kasi ganito kasi yan, nagkakaroon sila ng guts na kahit kumakain ka, tawagin ka, kasi hindi ka nagrereklamo. Sige ka ng sige. Kaya ang tingin nila sa'yo, okay lang yan. Pero kapag nakita nila o napansin nila na kapag kumakain ka hindi ka sumusunod, asahan mo na sa susunod hindi na mag-uutos. Aantayin ka ng mga yan matapos. Diba? Dito mo lang yung kadalasan talaga mararanasan sa abroad. Isa pa, yung tawag dito, yung hindi sila marunong tumanggap ng mali. Kadalasan sa mga pinagpipilitan nila yung mga bagay na alam nilang tama, kahit mali naman. No? Minsan, nagtanong ako sa amo ko kung pwedeng magkaroon ako ng bakasyon. No? Kasi nakalagay naman talaga sa kontrata dito sa Kuwait, nakalagay talaga sa kontrata na isang buwan isang buwang bakasyon, no? Bago matapos yung dalawang taong kontrata mo. Kasi naportahan naman yun ng batas talaga nila. So, nung una ay talaga nang pumayag kasi nagalit talaga siya. Doon mo makikita sa kanila na yung pagiging reactant nila. Sobra. Hindi uso sa kanila salitang mahinahon pag ikaw ang nakausap nila. Kasi bakit? Iniisip talaga nila, ang mga Pilipino, duwag. Ang mga Pilipino, kahit magsumbong yan sa ahensya nila, wala yang pakialam. Diba? Yun yung mali eh. Minsan ito sa mga ahensya sa mga agency dyan na mga walang kakwenta-kwenta, no? Minsan may mga agency talaga yan, Doha, yan, talaga. Hindi talaga sila nagre-reply. Kahit anong concern mo, hindi nagre-reply. Maraming agency ang hindi na nagre-reply kapag ang tao nila may problema na. Yung iba, humihingi na ng tulong sa Facebook.
iba nag-hashtag na kay Sir Rapi Tulfo. Kasi nga hindi naman sila ina-actionan ng agency. Uma-action lang ang agency talaga kapag ka napulpo na sila, kapag nakausap na talaga si Sir Rapi. Kaya minsan, yung kontrata, nabe-break ng mismong employer. Kasi may mga Pilipino po na nasasanay na sinasabi nga ng ahensya, hangga't hindi ka sinasaktan, hangga't pinapakain ka, okay lang. May mga employer mautak, hindi naman kita sinasaktan eh. Pero yung sahod mo delay, wala kang rest day, overwork ka, o overload yung trabaho mo. Diba? Pero nakasaad na malinaw na nakasaad sa kontrata natin na may rest day, diba? Na may bakasyon, na may pahinga. 12 hours straight, o 5 hours ka nagtrabaho, meron kang 1 hour na backup na pahinga. Diba? May 8 to 9 hours kang tulog. Yung iba nagrereklamo, halos straight daw sila walang tulog. Kasi nga, nasanay sila sa ahensya, na sinasabi ng ahensya na hanggat hindi ka sinasaktan na pinapakain ka, pwede yan. So ngayon, ang ginagawa ng mga employer, nagbe-breach sila ng contract. Kasi ang akala nila, okay lang. Kasi wala nagrereklamo. No? Hindi ina-action na ng ahensya. Lalo na ng mga ahensya ng pinanggalingan ng bawat domestic workers dito. No? Kaya minsan, hindi rin naman natin masisisi yung iba. Talagang nagre-refuse to work sila kapag hindi na talaga kaya. May iba magsasabi dyan na kayanin mo hanggat kaya mo. Pero paano pag hindi na kinaya? Diba? Kaya yung iba, hindi natin masisisi na papakamatay sa sobrang depressed nila eh. Walang tumutulong eh. Diba? Kahit ahensya, hindi ka mamomonitor. Dito, totoo, walang nagmamonitor dito ang ahensya namin. Ni message sa WhatsApp, walang kamusta sa amin. Minsan nga, nagbiro ako sa isang Facebook ko na ako kaya yung mga musta sa ahensya ko. Kasi wala talaga silang monitoring. Tapos, paano nangyayari yon? Na wala silang monitoring, pero may tendency na okay yung result nila. So, alam na natin yon, diba? So, dapat bilang mga OFW, aware tayo sa nangyayari. Dapat may boses tayo para ipaglaban kung ano talaga yung karapatan natin dito sa abroad at nang hindi tayo maabuso. No? Kaya sa mga OFW na kagaya ko, first timer at yung mga OFW na mahihina talaga yung loob, yan, kung talagang hindi na po kayang trabaho, kung hindi na talaga kaya, as in, may karapatan po tayo magkaroon ng, may karapatan tayo mag-refuse ng trabaho. Ngayon, kung walang action si ahensya o yung agency natin, pwede tayong dumiretso o pwede po tayong tumawag sa Odong or sa OWA. Pwede natin sabihin yung concern natin. Kung valid naman talaga yung rason mo, diba? Hindi ka na pababayaan ng government. Hindi naman kasalanan ng government natin kung bakit eh. Minsan talaga kakulangan din ng ahensya kung bakit may mga OFW na abuso. Kasi nga sinasanay nila yung mga employer, no? Na sasabihin nila na okay lang to, okay lang yan, ganyan, natural lang yan, expected and unexpected. Ang expected dito yung trabaho mo. Diba? Expected na talaga yung hirap. Ang unexpected lang is yung super hirap ng trabaho. Pero yung pag-breach nila ng contract, yun ang hindi normal. Kasi bakit? Galit sila kapag hindi ka sumusunod sa kanila. Pero pag hindi sila sumusunod, nagagalit sa iyo ang ahensya mo. Nagagalit sila sa iyo. Diba? So, nandun pa lang yung way of thinking nila talaga iba sa mga Pilipino. Iba sa mga kagaya natin. So, again, sa lahat ng mga OFW, ayan, lakasan niyo pa po yung loob nyo. Lakasan pa po natin ang loob natin para sa family natin. At mas maging matatag tayo. Dahil dito sa abroad, kahit ayaw mo na, hindi ka talaga pwedeng sumuko. Pag sumuko ka, it doesn't mean na duwag ka. Talaga mas pinili mo lang yung health mo. O nga naman, mas i-value po natin yung health natin. Kasi ang pera pwede pa natin kitain. Pero yung kalusugan natin, hindi po natin kayang ibalik. Hindi kayang ibalik ng pera natin yung kalusugan natin. So, yun lang po. Thank you.